Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Tahimik ka munang huminga. Hayaan mong gumaan ang iyong mga balikat. Sa gabing ito, wala kang kailangang patunayan. Makinig ka lamang. Ito ay isang kwento mula sa Biblia. Isang kwento ng tapang, pananampalataya, at tahimik na pagtitiwala sa Diyos. Habang ikaw ay nagpapahinga, hayaan mong dalhin ka ng salitang ito sa isang payapang lupain kung saan ang takot ay napapalitan ng pag-asa at ang munting puso ay nagiging daan ng malaking himala. Ihanda mo ang iyong sarili sa isang kwento na dahan-dahang aagos, parang hangin sa gabi, parang panalangin bago matulog. Sa isang malawak at payapang lupain ng Israel, nagsimula ang araw ng dahan-dahan. Ang hangin ay banayad na dumadaloy sa pagitan ng mga burol, at ang sikat ng araw ay unti-unting sumisilip sa ibabaw ng mga damuhan. Sa unang tingin, tila ordinaryo lamang ang umagang iyon. Tahimik, payapa, at parang walang anumang panganib na nagbabadya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may bigat na hindi agad nakikita ng mata. Sa isang gilid ng lambak, nakahimpil ang hukbo ng Israel. Ang mga sundalo ay nakaupo, nakatayo, o nakasandal sa kanilang mga sandata. Ang ilan ay tahimik na nag-iisip, ang iba ay nakatingin sa malayo. Walang sigawan, walang galit. Tanging katahimikan na puno ng pag-aalala. Ang kanilang mga mata ay madalas tumingin sa kabilang panig ng lambak kung saan naroon ang hukbo ng mga Filisteo. Sa kabila ng luntiang tanawin, may tensyong nakabitin sa hangin. Ang lupain ay parang humihinga ng mabagal. Wari, naghihintay sa mangyayari. Ang mga ibon ay lumilipad pa rin sa kalangitan at ang mga dahon ay patuloy na kumikilos sa saliw ng hangin na para bang walang digmaang nakaamba. Ngunit alam ng bawat sundalo, may paparating na hamon. Araw-araw, sa parehong oras, may isang anino na lumilitaw mula sa kampo ng mga Filisteo. Isang figurang matangkad at mabigat ang hakbang na kayang patahimikin ang buong lambak sa kanyang presensya pa lamang. Kapag siya'y nagpapakita, ang katahimikan ng Israel ay lalong lumalalim. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa takot na pilit kinikimkim sa loob ng bawat isa. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling nakaupo si Haring Saul, ang hari ng Israel. Tahimik siyang nagmamasid, may bigat ang kanyang dibdib. Ang kanyang sandata ay nasa tabi, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi siya sumisigaw ng utos, hindi siya nagsasalita ng tapang, siya'y naghihintay, katulad ng kanyang bayan. Ang lupain ng Israel ay nanatiling tahimik, hindi dahil walang problema, kundi dahil ang lahat ay nasa pagitan ng takot at pag-asa. Sa katahimikang iyon, unti-unting hinahabi ng Diyos ang isang kwentong magsisimula hindi sa lakas ng sandata, kundi sa pananampalataya ng isang munting pastol. At sa dahan-dahang paghinga ng umagang iyon, nagsimula ang lahat. Mula sa kampo ng mga Filisteo, unti-unting lumitaw ang isang figura na agad nagbago sa anyo ng lambak. Sa bawat hakbang niya, tila bumibigat ang hangin. Ang lupa ay hindi man umuuga, ngunit ang puso ng mga nakamasid ay parang kumikibot sa kaba. Siya si Goliath, isang mandirigmang higante, kilala hindi lamang sa laki ng katawan, kundi sa bigat ng kanyang presensya. Hindi siya nagmamadali. Ang kanyang paglalakad ay mabagal at tiyak. Parang alam niyang wala ni isa ang haharap sa kanya.
Ang kanyang baluti ay kumikislap sa ilalim ng araw at ang kanyang sandata ay tila mas mabigat pa kaysa sa tapang ng maraming sundalo. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang tinig ang siyang umaabot sa bawat sulok ng lambak. Kapag siya'y nagsalita, ang kanyang boses ay umaatungal, malakas, mababa, at puno ng panunuya. Araw-araw niyang inuulit ang hamon. Hindi ito sigaw ng galit, kundi panlalait na tila nagmumula sa kumpiyansang walang makakahadlang sa kanya. Hinahamon niya ang Israel, hindi lamang sa laban ng lakas, kundi sa laban ng loob. Sa tuwing maririnig ng hukbo ng Israel ang kanyang tinig, lalong tumitindi ang katahimikan sa kanilang hanay. Walang sumasagot, walang lumalabas upang humarap. Hindi dahil kulang sila sa sandata, kundi dahil kulang sila sa paniniwala na may kakayahan silang manalo. Ang takot ay dahan-dahang pumapasok sa kanilang mga isip, parang malamig na hangin sa gabi. Si Goliath ay patuloy na tumatayo sa gitna ng lambak, tila isang pader na hindi kayang lampasan. Sa kanyang pag-atungal, hindi lang niya hinahamon ang mga sundalo, hinahamon niya ang pag-asa ng buong bayan. At sa bawat araw na lumilipas na walang tumutugon, lalo niyang pinapalakas ang kanyang tinig. Ngunit sa likod ng kanyang lakas at yabang, may isang katotohanang hindi pa niya alam. Ang tunay na laban ay hindi nasusukat sa laki ng katawan o bigat ng sandata. Sa katahimikan ng Israel, may isang pananampalatayang unti-unting nagigising. Isang lakas na hindi kailanman kayang talunin ng sigaw ng kahit sinong higante. Sa malayo sa lambak ng digmaan, may isang tahimik na burol kung saan payapang nanginginay ng mga tupa. Dito matatagpuan si David, isang batang pastol, na ang mga kamay ay sanay hindi sa espada, kundi sa pag-aaruga. Habang ang iba ay naghahanda para sa digmaan, siya ay nakaupo sa lilim ng isang puno, nakikinig sa mahina at mahinahong tunog ng hangin. Ang kanyang mundo ay simple. Ang araw-araw niyang gawain ay bantayan ng mga tupa, siguraduhing ligtas sila at akayin sila sa tamang daan. Sa katahimikan ng bukid, natutunan ni David ang kahalagahan ng paghihintay. Natutunan niya ring magtiwala, hindi sa sariling lakas, kundi sa Diyos na lumikha ng lahat ng kanyang nakikita. Minsan, sa gitna ng gabi, may mga panganib na dumarating. May mga leon at oso na sumusubok agawin ang mga tupa. Ngunit sa bawat pagkakataon, si David ay hindi tumatakbo palayo. Hindi dahil siya'y malakas, kundi dahil alam niya kung sino ang kanyang sinasandigan. Sa bawat tagumpay, lalo pang tumitibay ang kanyang pananampalataya. Hindi alam ni David ang nangyayari sa lambak. Hindi niya naririnig ang sigaw ng higante, ni ang katahimikan ng takot ng Israel. Ang kanyang puso ay payapa, ang kanyang isipan ay malinaw. At sa bawat pag-awit niya ng papuri, unti-unting hinuhubog ng Diyos ang kanyang loob. Isang araw, tinawag siya ng kanyang ama na si Jesse. May dala itong simpleng utos, maghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid na nasa kampo ng hukbo. Walang ingranding paalam, walang palatandaan ng darating na pagbabago. Tahimik na iniwan ni David ang mga tupa sa kamay ng isang katiwala at nagsimulang maglakbay. Hindi niya alam na ang simpleng lakad na iyon ang magdadala sa kanya sa gitna ng isang kwento. Nababago hindi lamang ang kanyang buhay, kundi ang buong Israel. Sa likod ng mga tupa, sa gitna ng katahimikan,
Nagsimula ng kumilos ang plano ng Diyos. Dahan-dahan, tahimik, at puno ng layunin. Dumating si David sa kampo ng Israel sa oras na ang araw ay nagsisimula ng uminit. Ang mga sundalo ay nakahanay, hindi upang lumaban, kundi upang makinig muli sa parehong hamon na kanilang naririnig araw-araw. Inilapag ni David ang mga dala niyang pagkain, nagmasid sa paligid. May kakaibang bigat sa hangin, isang katahimikang hindi payapa, kundi puno ng takot. Mula sa gitna ng lambak, muling lumitaw ang higanting si Goliath. Sa kanyang paglabas, tila huminto ang oras. Ang kanyang tinig ay muling umalingaw-ngaw, malakas at puno ng panunuya. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang nakinig ng may ibang pandinig, si David. Hindi siya napaatras, hindi rin siya natahimik. Sa halip, may isang tanong na dahan-dahang umusbong sa kanyang puso. Habang ang iba ay yumuyuko ang ulo, si David ay tumingin ng diretso sa pinanggagalingan ng tinig. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng galit, kundi ng pagtataka at pananampalataya. Tahimik ngunit malinaw, tinanong niya ang mga nasa paligid niya. Sino ang taong ito na hinahamon ang hukbo ng buhay na Diyos? Ang tanong ay hindi sigaw, kundi isang paalala. Paalala na ang laban ay hindi lamang sa pagitan ng dalawang hukbo, kundi sa pagitan ng takot at pananampalataya. Nagulat ang mga sundalo sa kanyang mga salita. Ang ilan ay bumulong ng pag-aalala, ang iba'y pinagsabihan siya na tumahimik. Ngunit si David ay hindi umatras. Ang kanyang puso ay nananatiling payapa. Hindi niya nakikita si Goliath bilang isang hindi matatalo, kundi bilang isang pagsubok na may kasama ng sagot mula sa Diyos. Kahit ang kanyang mga kapatid ay nagsalita laban sa kanya, tinawag siyang mayabang, pinagdudahan ang kanyang layunin. Ngunit sa halip na masaktan, mas lalo lamang tumibay ang kanyang loob. Hindi niya kailangang ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang tanong ay sapat na. Ang tanong na iyon ay dahan-dahang kumalat sa kampo, parang binhing nahulog sa tuyong lupa. At sa gitna ng takot, may isang binhi ng pag-asa ang nagsimulang tumubo. Isang tanong na may pananampalataya, na magbubukas ng pinto patungo sa isang laban na hindi pa nila nakikita ang wakas. Dinala si David sa harap ni Haring Saul, isang batang pastol sa gitna ng mga bihasang mandirigma. Ang loob ng tolda ng hari ay tahimik, may bigat ang hangin. Si Saul ay nakaupo, ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pag-aalinlangan. Maraming araw na niyang dinadala ang bigat ng responsibilidad bilang hari ng Israel. Tumingin siya kay David at nakita ang isang batang hindi akma sa digmaan. Walang baluti, walang espada, at walang karanasang pandigma. Ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, isang katahimikan na bihirang makita sa gitna ng takot. Tahimik ngunit may tapang, nagsalita si David. Hindi siya nagpakilala bilang mandirigma, kundi bilang lingkod. Ikinuwento niya kung paano niya ipinagtanggol ang kanyang mga tupa mula sa leon at oso. Hindi niya ipinagmalaki ang sarili. Sa bawat salaysay, malinaw niyang binigyang diin na ang Diyos ang nagligtas sa kanya sa bawat panganib. Nakinig si Saul. Sa bawat salita ni David, tila may bahagyang pagliwanag sa kanyang isipan. Ngunit ang pagdududa ay nananatili. Paano haharap ang isang batang pastol sa isang higante ng digmaan? Sa kabila nito, naramdaman ng hari ang katapatan at pananampalataya sa tinig ni David.
Sinubukan ni Saul na isuot kay David ang kanyang sariling baluti. Mabigat ito sa balikat ng bata. Ang bawat hakbang ay hindi natural, at ang kanyang paggalaw ay nagiging alanganin. Dahan-dahang hinubad ni David ang baluti at ibinalik sa hari. Hindi niya ito kailangan. Hindi ako sanay sa mga ito. Wika niya ng may paggalang. Ang kanyang lakas ay hindi nagmumula sa baluti o espada, kundi sa tiwala sa Diyos. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Saul na ang laban na kanilang haharapin ay hindi karaniwan. Hindi ito laban ng lakas sa lakas, kundi ng pananampalataya laban sa takot. Tahimik niyang pinahintulutan si David na humarap sa hamon. At sa katahimikan ng tolda ng hari, isang desisyon ang ginawa. Isang desisyong magbubukas ng daan sa isang himalang matagal nang hinihintay ng Israel. Tahimik ang umaga nang humakbang si David palabas ng kampo ng Israel. Wala siyang suot na baluti at wala ring mabigat na sandata sa kanyang mga kamay. Tanging ang kanyang tungkod, ang supot ng pastol, at ang tirador na matagal na niyang ginagamit sa bukid. Sa bawat hakbang niya patungo sa lambak, hindi pangamba ang laman ng kanyang dibdib, kundi isang payapang pagtitiwala. Bago niya harapin ang higante, bumaba muna si David sa gilid ng sapa. Lumuhod siya at hinayaang dumaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri ang malamig na tubig. Dahan-dahan niyang pinili ang 5 makinis na bato. Hindi dahil kailangan niya ang 5, kundi dahil handa siyang maghintay at magtiwala. Ang bawat batong pinili niya ay tila tahimik na panalangin. Samantala, si Goliath ay lumapit ng mayabang. Sa kanyang paningin, si David ay isang batang hindi karapat-dapat sa kanyang galit. Nang magsalita ang higante, ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Ngunit si David ay hindi nagpatinag. Tahimik ngunit malinaw. Nagpahayag siya ng pananampalataya na ang laban ay hindi kanya, kundi sa Diyos. Hindi siya nagmadali. Inilagay ni David ang isang bato sa kanyang tirador. Ang sandaling iyon ay tila huminto ang oras. Ang hangin ay banayad na umihip, at ang lambak ay nanahimik, parang nakikinig. Sa isang mahinahong galaw, pinaikot ni David ang tirador. Walang sigaw, walang galit, tanging pananampalatayang gumalaw sa kanyang kamay. Nang pakawalan niya ang bato, lumipad ito ng tuwid at tiyak. Isang munting bato, ngunit may dalang lakas na hindi nakikita ng mata. Tinamaan si Goliath sa noo. Ang higante ay napatigil, at sa ilang sandali, tila hindi niya maintindihan ang nangyari. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Ang yabang ay napalitan ng katahimikan. Ang lakas na kinatatakutan ng marami ay biglang naglaho. Si David ay nanatiling nakatayo. Hindi siya nagdiwang. Hindi siya sumigaw. Alam niyang hindi siya ang dahilan ng tagumpay. Ang munting bato ay naging kasangkapan lamang ng isang malaking pananampalataya. Sa sandaling bumagsak si Goliath, bumalot ang katahimikan sa buong lambak. Walang sigawan, walang galaw. Parang huminto ang mundo upang unawain ang nangyari. Ang mga sundalo ng Israel ay nakatayo lamang, nakatitig sa higanteng nakahandusay sa lupa. Unti-unting pumasok sa kanilang mga puso ang pagkaunawa. Ang takot na matagal nang bumibigat sa kanila ay parang hamog na. Unti-unting natunaw sa sikat ng araw. Hindi ito tagumpay ng lakas, kundi ng pananampalataya. At sa katahimikan, nagsimulang bumalik ang pag-asa. Si David ay nanatiling payapa. Hindi siya nagmadali palayo.
ni hindi siya naganap ng papuri. Ang kanyang paningin ay nanatiling mababa, puno ng pasasalamat. Alam niyang ang ginawa niya ay hindi sa sariling kakayahan, kundi sa gabay ng Diyos. Sa kabilang panig ng lambak, ang mga Filisteo ay nagsimulang umurong. Ang kanilang kumpiyansa ay nawala kasabay ng pagbagsak ng kanilang higante. Hindi na nila kayang tumayo laban sa isang Diyos na gumagawa sa katahimikan. Ang Israel ay muling huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa maraming araw, ang katahimikan ay hindi na puno ng takot, kundi ng kapayapaan. Ang mga sundalo ay nagsimulang gumalaw, hindi bilang mga taong natatakot, kundi bilang mga taong muling nakakita ng liwanag. Sa paglipas ng araw, ang lambak ay bumalik sa dati nitong anyo. Ang hangin ay muling dumaloy ng banayad, at ang lupa ay muling tumanggap ng katahimikan. Ngunit ang nangyari roon ay mananatili sa alaala ng Israel. Isang paalala na kahit ang pinakamalaking higante ay kayang bumagsak kapag ang humaharap ay may munting puso, ngunit may malaking pananampalataya. Sa paglipas ng araw, unti-unting lumubog ang araw sa likod ng mga burol ng Israel. Ang lambak na minsang puno ng takot ay muling nabalot ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay iba na. Hindi na mabigat, hindi na puno ng pangamba. Ito ay katahimikan ng pagkaunawa. Ang kwento ni David at ni Goliath ay hindi lamang tungkol sa isang higante na bumagsak. Ito ay kwento ng isang munting puso na hindi nagpadala sa ingay ng takot. Sa gitna ng sigaw ng mundo, pinili ni David na makinig sa tinig ng Diyos. At sa pakikinig na iyon, natagpuan niya ang lakas na hindi kailanman kayang ibigay ng sandata. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na hindi lahat ng laban ay kailangang harapin ng may galit o puwersa. May mga pagkakataong sapat na ang pananampalataya, pagtitiwala at katahimikan ng loob. Ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita sa laki ng katawan o sa dami ng karanasan, kundi sa lalim ng paniniwala. Marahil, sa iyong sariling buhay, may mga higanteng patuloy na umaatungal, mga problema, takot o pagdududa na tila hindi mo kayang harapin. Ngunit tulad ni David, hindi mo kailangang maging pinakamalakas. Kailangan mo lamang maging handang magtiwala. Sa katahimikan ng gabi, alalahanin mo ito. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo naririnig ang kanyang tinig. Sa likod ng bawat tahimik na hakbang, may plano siyang hinahabi. At sa bawat maliit na pananampalataya, may malaking himalang naghihintay. Habang papalapit ang iyong pagtulog, hayaan mong manatili sa iyong isipan ang aral ng kwento. Hindi mo kailangang maging malakas sa paningin ng mundo. Sapat na ang pagiging tapat sa iyong pananampalataya. Ipikit mo ang iyong mga mata. Hayaang magpahinga ang iyong puso. Ang laban ay hindi sa iyo. Tulad ng kay David, ang tagumpay ay nagmumula sa Diyos, sa tamang oras, sa tahimik na paraan. Ipagkatiwala mo na ang iyong mga alalahanin. Bukas ay panibagong araw, at ang Diyos na gumabay kay David ay siya ring nagbabantay sa iyo ngayon. Magpahinga ka na. Ang iyong puso ay ligtas. Ang iyong isip ay payapa. At sa katahimikan ng gabi, naway dalhin ka ng pananampalataya sa isang mahimbing at payapang tulog. Sa paglipas ng gabi, tila may panibagong kwento na naghihintay sa ating imahinasyon. At dumako naman tayo sa susunod na kwento
at hayaang tayo'y payapain ng panibagong pakikipagsapalaran. Sa gabing tahimik at malamig, habang unti-unting bumabagal ang iyong paghinga, hayaan mong dalhin ka ng kwentong ito sa isang panahon na payapa, simple, at puno ng himala. Dito, walang kailangang habulin, walang kailangang problemahin. Sa bawat salita, mararamdaman mo ang banayad na pag-ikot ng mundo at ang pagyakap ng isang Diyos na laging nagmamasid. Humiga ka ng komportable, pumikit, at hayaang ang kwento ng arko ni Noah ay maging gabay mo sa isang malalim, mahimbing, at mapayapang pagtulog. Sa isang panahon na napakalayo na sa ating alaala, isang panahong hindi pa umiiral ang malalaking gusali, maingay na sasakyan, at nagmamadaling mundo. Ang daigdig ay payapa at simple. Ang mga bundok ay tila mga higanteng nakahiga. Ang mga ilog ay dumadaloy na parang nagsasalaysay ng lumang kwento. At ang hangin ay malamig at malinis, halos parang bulong ng kalikasan. Ngunit habang lumilipas ang maraming taon, dahan-dahang nagbago ang puso ng tao. Ang dating masayahin at mapagbigay na puso ay napalitan ng inggit, galit, at paglimot sa kabutihan. Sa bawat araw, may mga nanlalamang, may nag-aaway, may nagsisinungaling, at may nakakalimot sa dakilang may likha. At habang ang daigdig ay patuloy na umiikot, ang bigat ng kasamaan ay parang hamog na pumupuno sa hangin. Kahit ang mga ibon ay tila nabawasan ng sigla. Kahit ang mga puno ay parang nalulungkot at nakayuko. Parang ang mundo ay napapagod na. Sa kalangitan, tahimik na minamasdan ng Diyos ang lahat. Hindi bilang isang galit na tagapaghusga, kundi bilang isang ama na nagmamasid sa mga anak na naliligaw. Ang lungkot niya ay hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang ang puso ng tao ay napalayo na sa tunay na layunin, ang magmahal, ang magpatawad, at ang kumapit sa kabutihan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ng mundo, may isang liwanag na hindi nawawala. Isang lalaki, tahimik, mapayapa, may pusong tapat. Ang kanyang pangalan ay Noah. Si Noah ay kakaiba sa lahat. Sa bawat umagang naririnig niya ang mga sigaw at alita ng iba. Pinipili niyang manahimik at magdasal. Kapag ang iba ay nagsisinungaling, siya ay nagiging tapat. Kapag ang iba ay nanlalamang, mas pinipili niyang tumulong. At dahil sa kanyang kabutihan, siya ay napansin ng Diyos. Isang gabi, habang naglalakad si Noah sa ilalim ng malumanay na liwanag ng buwan, narinig niya ang isang tinig. Hindi malakas, hindi nakakatakot, kundi parang malambing na hangin na dumadampi sa kanyang puso. Noah, wika ng Diyos, nakikita ko ang iyong kabutihan, ngunit ang mundo ay napuno na ng kasamaan. Panahon na para linisin ito. Ikaw ang aking pipiliin upang magsimula muli. Hindi man lubos maintindihan ni Noah, tumayo siya ng diretsong parang niyayakap ng katahimikan. At doon nagsimula ang kwentong magpapabago sa mundo. Kinabukasan, habang unti-unting nagigising ang mundo, si Noah ay nakaupo sa labas ng kanilang tahanan. Ang hangin ay malamig, at ang langit ay kulay kahil, na tila may banayad na paalala mula sa Diyos. Tahimik siyang nagmumuni-muni, sinusubukang intindihin ang mahina, ngunit malinaw na tinig na narinig niya kagabi. At sa gitna ng pag-iisip niya, muling dumampi ang presensya ng Diyos. Hindi sa anyo ng kulog o kidlat, kundi sa loob ng kanyang puso, payapa at maliwanag. Noah, muling wika ng Diyos, gagawa ka ng isang arko, isang napakalaking barko na magiging daungan ng buhay. Dahil darating ang ulan, isang ulan na hindi pa nararanasan ng mundo.
Napayuko si Noah, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Isang arko, sa lupaing tuyo, sa panahong mapayapa ang panahon. Marami siyang tanong, ngunit sa kanyang puso, isa lang ang malinaw. Kung ito ang utos ng Diyos, ito ay kanyang susundin. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin sa langit. Ang mga ulap ay dahan-dahang gumagalaw. At tila ba, sa kanilang paglipad, ay may kasamang pangako na kahit mahirap, hindi siya iiwan ng Diyos. Noong araw ding iyon, ipinaalam ni Noah sa kanyang pamilya ang mensahe ng Diyos. Tumingin sila sa kanya, hindi na may pagdududa, kundi may tiwalang nagsisimula ng umusbong. Kung ito ang sinabi ng Panginoon, sabi ng kanyang asawa, kasama mo kami. At ang mga anak niyang lalaki ay kumindat at ngumiti, parang sinasabing, hindi man namin lubos maintindihan, pero susunod kami. Habang lumulubog ang araw, marahan ng pagdampi ng hangin sa kanilang paligid. Ang tahimik na gabing iyon ay parang isang pahina ng libro, bago ang malaking kabanata. Kalma, simple, ngunit may nakaabang na pagbabago. At sa kanyang puso, kahit may kabigatan, may payapang boses na paulit-ulit na bumubulong. Hindi madali ang utos, Noah, ngunit hindi ka nag-iisa. Lumipas ang ilang araw, at habang patuloy na binubuo ni Noah at ng kanyang pamilya ang arko, unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin ay tila may dalang kakaibang pag-aantabay, at ang mga ibon sa himpapawid ay mas madalas na lumilipad ng paikot, para bang may alam silang hindi pa ganap na nauunawa ng tao. Isang umaga, habang abala si Noah sa pag-ukit ng kahoy, napahinto siya nang makarinig ng marahang kaluskos sa likuran. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang usa, isang lalaki at isang babae, na tahimik na nakaayo ng hakbang, parang pinapatnubayan ng isang tahimik na kamay. Ngumiti si Noah, sapagkat alam niyang nagsisimula nang tumupad ang pangako ng Diyos. Habang tumatagal, dumarami ang mga hayop. Dalawa-dalawang naglalakad patungo sa arko. Ang mga nilalang na dati ay napakahirap lapitan. May mga ibong, may makukulay na pakpak, dahan-dahang lumalapag sa mga sanga malapit sa arko. May mga tupa na parang masunuring sumusunod. Maging ang malalaking hayop, mga elepante, kamelyo, at leon ay naglalakad ng mapayapa, walang bahid ng takot o pangamba. Hindi nag-iingay ang mga hayop, hindi sila nag-aaway. Parang bawat isa ay nakararamdam ng parehong tawag mula sa may likha. Isang tawag na nag-uutos ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Habang tinutulungan ng mga anak ni Noah ang pag-aayos ng loob ng arko, napatingin sila sa magulong hanay ng mga hayop. Ngunit kahit magkakaiba, bawat isa ay tahimik na pumupuwesto, tila alam ang kanilang lugar. Napakaganda, bulong ng isa niyang anak, at napakahiwaga, sagot naman ng isa. Sa ilalim ng papalubog na araw, habang ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at bughaw, tumayo si Noah sa harap ng arko at minasdan ng tanawin, ang mga hayop, ang kanyang pamilya, ang malaking barkong unti-unting nabubuo. Sa kanyang puso, may payapang katiyakan. Kapag ang Diyos ang tumawag, pati ang buong kalikasan ay sasagot. At sa tahimik na pagdating ng bawat hayop, ramdam ni Noah na malapit nang magsimula ang isang bagong yugto sa daigdig. Dumating ang araw na ganap ng handa ang arko. Ang malaking barkong gawa sa kahoy ay nakatayo sa gitna ng tuyong lupa, parang isang tahimik na bantay na naghihintay sa utos ng Diyos. Ang paligid ay payapa pa rin, ngunit may kakaibang bigat ang hangin. Hindi nakakatakot, kundi parang banayad na paalala na malapit na ang bagong simula.
Isa-isang pumasok ang mga hayop, mahinahon at maayos ang galaw. Ang mga ibon ay pumapagaspas ng dahan-dahan bago pumasok sa itaas na bahagi ng arko. Ang mga hayop sa lupa ay marahang naghihintay ng kanilang pagkakataon, hindi naguunahan. Parang lahat ay ginabayan ng parehong espiritu. Nang lahat ay nasa loob na, tumayo si Noah sa harap ng pintuan. Huminga siya ng malalim at sa sandaling iyon, parang naramdaman niya ang kabuuan ng mundo. Ang lungkot, ang pag-asa, ang bigat, at ang pangako ng panibagong buhay. Sa kanyang tabi, nakatayo ang kanyang asawa at mga anak. Tahimik silang nagmamasid, may halong pag-aalala at pananampalataya. At doon, marahan, napakagaan, narinig nila ang isang paggalaw. Hindi mula sa tao, hindi mula sa hayop, kundi mula sa Diyos. Dahan-dahang nagsara ang pinto ng arko. Hindi bigla, hindi malakas, kundi parang banayad na pagyakap. Parang mismo kalangitan ang nagtulak dito. Isinasara ang lumang kabanata at inihahanda ang mundo para sa bago. Habang isinasara ang pintuan, nagliwanag ang loob ng arko. Hindi ito liwanag ng araw. Ito ay liwanag ng presensya. Tahimik, banayad, nagbibigay ng kapayapaan. Tumingin si Noah sa kanyang pamilya at mahina niyang sinabi, "Simula na ito, pero hindi tayo nag-iisa." At sa labas, ang unang patak ng ulan ay marahang bumagsak sa lupa. Sa loob ng arko, tahimik lamang ang lahat. Ang mga hayop ay nakapwesto na. Ang bawat huni at paghinga ay banayad na parang musika ng gabi. Si Noah at ang kanyang pamilya ay nakaupo, nakikinig sa kalmadong katahimikan na nakapalibot sa kanila. Hanggang sa tok, isang mahinang tunog ang narinig mula sa bubong ng arko. Napatingin silang lahat. Tok, tok, tok. Isa na namang patak, at isa pa, at isa pa. Ang tunog ay hindi malakas, hindi nakakatakot. Para lamang itong maliliit na daliri ng kalangitan na marahang kumakatok sa kahoy. Para bang sinasabing, nagsisimula na. Sa labas, ang langit ay unti-unting kumukulimlim. Ang dating maliwanag at mapayapang kalangitan ay nababalutan ng malalambot na ulap na kulay abo. Ang hangin ay nagbabago, lumalamig, ngunit hindi mabigat. Para lang itong malalim na paghinga ng mundo. At muli, bumagsak ang ulan. Hindi biglaan, kundi paunti-unti, tulad ng pagpatak ng luha mula sa kalangitan. Ang bawat patak ay tila naghuhugas ng lumang sakit, lumang galit, lumang kasamaan. Sa loob ng arko, nakikinig si Noah. Ang ritmo ng ulan ay parang malambing na duyan. Dahan-dahang nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Sa bawat patak, nararamdaman niya ang presensya ng Diyos. Hindi galit, kundi pag-aalaga. Hindi parusa, kundi pagwawasto. Ang mga hayop ay unti-unting humihiga. Ang ilang ibon ay nagtatago sa kanilang mga pugad. Ang mga bata ay sumandal sa kanilang ina. Ramdam ang malamig, ngunit nakakaaliw na simula ng ulan. Ngumiti si Noah, marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Ito ang unang patak ng isang bagong kwento. Isang simula na puno ng pag-asa. Habang lumipas ang mga araw, ang munting patak ng ulan ay naging tuloy-tuloy na pag-agos. Sa labas ng arko, ang mundo ay tila unti-unting nababalot ng malamig na kumot ng tubig. Ngunit sa loob, kahit umuulan ng walang tigil, nanatiling payapa ang kapaligiran, parang isang tahanang hinahawakan mismo ng Diyos. Sa unang mga araw, nakikinig lamang si Noah at ang kanyang pamilya sa patuloy na pagpatak ng ulan. May ritmo ito, may musika. Minsan mabilis, minsan mabagal. Ngunit laging naroon, parang pintig ng puso ng kalangitan.
Habang lumilipas ang panahon, tumaas ng tumaas ang tubig. Dama nila ang bahagyang pag-angat ng arko. Hindi biglaan, hindi marahas. Parang may malalaking kamay na dahan-dahang nagbubuhat dito. Iniingatan upang hindi mabaling o matumba. Sa ika-isang linggo, lumakas ang ulan. Ang mga kulog sa malayo ay nagiging paalala ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit kahit may mga tunog na iyon, ang loob ng arko ay nananatiling kalmado. Ang mga hayop ay mapayapang nahihiga, kumakain o nagpapahinga. Parang alam nilang ligtas sila. Sa ikalawang linggo, natutunan ng pamilya ni Noah ang ritmo ng bawat araw. Nag-aalaga sila ng mga hayop, naglilinis, at nagdarasal. Madalas silang magkukwentuhan habang ang ulan ay pumapatak nang walang tigil sa bubong. At kahit paulit-ulit ang tunog sa labas, hindi nila ito iniinda. Naging bahagi na ito ng kanilang pag-asa. Sa ikatlo at ikaapat na linggo, mas lumalim ang kanilang pag-unawa. Naging malinaw sa kanila na ang ulan ay hindi lamang paglilinis, kundi pamamaraan ng Diyos upang bumuo ng bagong simula. Isang simula na hindi na nakabatay sa galit o kaguluhan, kundi sa kabutihan at pagtitiwala. At sa bawat araw na nakalilipas, nararamdaman ni Noah ang pag-asa na unti-unting tumitibay. Hindi nila alam kung kailan titigil ang ulan. Hindi nila alam kung paano na ang mundo sa labas. Pero alam nila ang isang bagay. Hindi sila nakalimutan. Hindi sila pinabayaan. At sa bawat patak ng ulan, may pangakong ipinapaalala. Pagdating ng ika-40 araw, payapa pa rin ang ulan. Ngunit may kakaibang katahimikan sa hangin, isang katahimikang nagsasabing, malapit nang magbago ang lahat. At doon, sa loob ng arko, sabay-sabay silang huminga ng malalim, handa sa susunod na kabanata ng kanilang pag-asa. Pagkalipas ng 40 araw at 40 gabi ng walang tigil na ulan, unti-unting lumambot ang tunog ng mga patak. Ang dating malakas na ingay ng ulan sa bubong ng arko ay naging mahinang tik-tik na lamang. Hanggang sa isang umaga, tumigil ito. Tumigil ang kalangitan sa pagluha. Tahimik. Sobrang tahimik. Nagmulat si Noah at bahagyang naglakad patungo sa maliit na bintana ng arko. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala siyang narinig na ulan. Tanging paghinga ng mga hayop, tambanayad na paggalaw ng arko sa malawak na tubig ang umaling-aungaw sa loob. Panginoon, salamat, bulong niya. Lumapit ang isa sa kanyang mga anak. Ama, tapos na ba? Ligtas na ba tayo? Ngumiti si Noah, marahang tinapik ang balikat ng anak. Hindi pa natin alam, anak, pero nararamdaman ko may bago ng simula. Lumipas ang ilang araw na ang arko ay marahang inaanod sa isang tahimik na dagat na walang hanggan. Wala pang lupa, wala pang ibang tunog, ngunit may kapayapaan. Parang binabalot sila ng katahimikan na nagsasabing, huwag kayong matakot, kasama niyo ako. Isang hapon, napansin ni Noah na bumagal ang galaw ng arko. Parang may humahawak dito. Parang may inaapakan. Agad siyang nagdasal. Panginoon, kung ito na, kami handa. At sa malumanay na pagdampi ng hangin, tumigil ang arko. Tumanas ito ng payapang paghinto na parabang maingat na ibinaba sa lupa. Dahan-dahan, tumaloy ang liwanag mula sa maliit na bintana. Ang mistulang walang katapusang tubig ay tila unti-unting humuhupa. Tahimik, payapa, bago. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang dilubyo, naramdaman ni Noah at ng kanyang pamilya ang mainit na pag-asa. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa labas. Ngunit sigurado sila sa isang bagay, magsisimula muli ang mundo.
sa mas malinis, mas mahinahong paraan, at kasama nila ang Diyos sa bawat hakbang. Makalipas ang ilang araw mula nang humupa ang tubig, nanatili pa ring misteryoso ang mundo sa labas. Hindi pa rin makita ni Noah kung gaano kalaki ang bumaba ng tubig o kung may ligtas na lupang maari na nilang tahakan. Kaya isang umaga, habang banayad ang ihip ng hangin at payapa ang loob ng arko, nagdesisyon siyang subukan ng isang simpleng paraan upang malaman ang sagot. Kinuha niya ang isang puting kalapati, isang hayop na kilala sa kanyang kabaitan. Pagbalik sa tahanan, "Lumipad ka, kaibigan," mahinahong wika ni Noah habang binubuksan ang maliit na bintana. "Tingnan mo kung may lupa na." Marahang pumintig ang pakpak ng ibon at lumipad ito palabas. Sinasabayan ng liwanag na pumapasok sa arko. Tahimik silang naghintay. Si Noah, ang kanyang asawa, at ang mga anak niya ay nakatitig sa bintana, umaasang may magandang balita. Ngunit makalipas ang ilang oras, bumalik ang kalapati. Wala itong dala. Wala pang lupang mahahawakan. Marahan itong kumunot sa dibdib ni Noah, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. "Hindi pa ngayon," sabi niya. "Pero darating din." Pagkalipas ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Muli silang naghintay, mas tahimik kaysa dati. Halos parang huminto ang oras sa loob ng arko. At nang bumalik ang kalapati, may dala na itong maliit na sanga. Isang sariwang sanga ng puno ng olibo. Napatigil si Noah. Napahawak siya sa dibdib. "May lupa na. May buhay na," bulong niya. Halos hindi makapaniwala. Ang lahat sa arko ay tila nakahinga ng sabay. Mga tao at hayop. Ang maliit na sangang iyon ay simpleng halaman lamang. Ngunit sa araw na iyon, ito'y naging simbolo ng pag-asa. Isang paalala na kahit gaano kalalim ang unos, laging may bagong simula sa dulo. Pag-asa na ipinadala mismo ng Diyos sa pamamagitan ng isang maliit, mapayapang ibon. Makalipas ang ilang araw mula nang magdala ng sanga ang kalapati, muli itong pinalipad ni Noah. Sa pagkakataong ito, hindi na ito bumalik. At doon na niya naunawaan, handa na ang mundo. Handa na silang lumabas. Dahan-dahang binuksan ni Noah ang pinto ng arko. Ang hangin na pumasok ay bago, malamig, at malinis. Parang humihinga ang mundo muli. Nang sumilip sila, nakita nila ang isang tanawin na tahimik, ngunit puno ng pangako. May mga bundok, may mga bahagi ng lupa na tuyo, at may mga lugar na unti-unti nang nagkakaroon ng gulay at halaman. Isa-isang lumabas ang mga hayop, tila sabik na muling maramdaman ang lupa sa kanilang mga paa. Ang ilan ay masiglang tumatakbo, ang iba na may dahan-dahan, parang nag-aalangan. Ngunit lahat sila, kahit iba-iba ang hugis at laki, ay bahagi ng bagong simula. Lumabas si Noah at tumingala sa langit. "Panginoon," sambit niya, "salamat. Hindi ninyo kami pinabayaan." Habang nakatayo sila roon, may biglang umapaw na liwanag sa kalangitan. Mula sa gilid ng ulap, sumilip ang makukulay na arko ng bahaghari. Kumalat ito ng malawak, tila niyayakap ang buong mundo. "Nakikita niyo ba?" tanong ni Noah sa kanyang pamilya. Tumango ang lahat, mangha, tahimik, at puno ng pag-asa. Ito ang pangako ng Diyos. Hindi na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng malaking baha. Ang bahaghari ay hindi lamang kagandahan, kundi simbolo ng habag, pag-ibig, at bagong paglalakbay. Sa harap nila ay isang mundong kailangang simulan muli. Walang mga bahay, walang mga tanim, walang mga bayan. Ngunit ang puso nila ay hindi takot, dahil ang bawat hakbang na kanilang gagawin ay hakbang patungo sa panibagong buhay. Mas mahinahon, mas may tiwala, at mas malapit sa Diyos.
Sa katahimikan ng bagong simula, isang bagay ang malinaw. Hindi sila nag-iisa. Ang Diyos ay kasama nila mula sa simula, sa gitna ng unos, at hanggang sa bagong umaga ng mundo. At sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, nanatili sa puso ni Noah at ng kanyang pamilya ang isang malinaw na paalala na kahit gaano kalalim ang unos, kahit gaano kadilim ang paligid, laging may kamay ng Diyos na gumagabay. Ang arko, ang ulan, ang kalapati, at ang bahaghari, lahat ay naging simbolo ng panibagong pag-asa. Sa isang mundong muling isinilang, natutunan nilang ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtitiwala, at ang tunay na kapayapaan ay dumarating sa mga pusong marunong maghintay. Ito ang kwento ng pag-asa, isang paalalang hindi kailanman natatapos. Ngayon na natapos na ang ating paglalakbay, hayaan mong manatili ang katahimikan sa iyong puso. Tulad ni Noah at ng kanyang pamilya, ligtas ka, gabay ka, at hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mundo ay maaaring maging maingay sa araw, ngunit sa gabi, narito ang kapayapaang inihahandog ng Diyos at ng iyong paghinga. Dahan-dahan mong ipikit ang iyong mga mata, bitawan ang bigat ng araw, at tanggapin ang mahimbing na tulog na nararapat sa iyo. Ito na ang huling kwento ngayong gabi, isang mumunting paalala ng kapayapaan at kabutihan. Pumikit ka na, huminga ng malalim, at hayaan mong ang huni ng kwentong ito ang maghatid sa iyo sa mahimbing na pagtulog. Bago ka matulog ngayong gabi, ito ay isang tahimik na kwento mula sa Biblia. Isang kwento ng pananampalataya, katahimikan, at pagtitiwala. Isang kwento tungkol kay Daniel, isang lalaking hindi sumigaw, hindi lumaban, ngunit nanatiling tapat kahit sa gitna ng panganib. Habang pinipikit mo ang iyong mga mata, makinig ka lamang. Walang kailangang isipin, walang kailangang gawin. Hayaan mong ang bawat salita ay maging hinga, ang bawat katahimikan ay maging pahinga. At sa gabing ito, habang unti-unting dinadala ng antok ang iyong isipan, ikukwento natin si Daniel at ang leon, isang kwentong babantay sa iyo hanggang sa ikaw ay makatulog ng payapa at mahimbing sa lungsod ng Babylonia. Bago pa man tuluyang magising ang mga lansangan, may isang umagang dumarating na walang ingay, walang pagmamadali. Ang hangin ay malamig, banayad, dumadampi sa mga pader ng matatandang gusali. Ang araw ay unti-unting sumisilip, tila nahihiyang gambalain ng katahimikan ng umaga. Sa isang simpleng silid, malapit sa bintana, naroon si Daniel. Tahimik siyang nakaupo, payapa ang mukha, mabagal ang paghinga. Wala siyang hawak na kayamanan, walang marangyang kasuotan. Tanging ang katahimikan lamang ang kanyang kasama. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya. Binuksan niya ang bintana, gaya ng kanyang nakasanayan. Mula roon, tanaw ang malayong lupain, ang langit na nagsisimula ng magkulay bughaw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa katahimikan, nagsimulang umusbong ang panalangin. Walang malalakas na salita, walang iyak, walang pagsusumamo. Isang payapang usapan sa pagitan ng puso at ng Diyos. Sa labas, unti-unting nagigising ang lungsod. May mga yapak, may mga boses, may mga pintuang bumubukas. Ngunit sa loob ng silid ni Daniel, nananatili ang kapayapaan. Ito ang kanyang umaga, araw-araw, hindi nagbabago, hindi nawawala. Sa gitna ng isang banyagang lupain, sa loob ng isang kahariang hindi kanya
Pinili ni Daniel ang manatiling tapat habang ang araw ay tuluyang sumisikat. Ang kanyang panalangin ay natatapos at ang katahimikan ay nananatili sa kanyang puso. Si Daniel ay hindi kilala sa malalakas na salita. Hindi rin siya kilala sa magagarang pangako. Ngunit sa bawat gawain, sa bawat araw na dumarating, makikita ang kanyang katapatan. Sa loob ng palasyo, siya ay pinagkakatiwalaan. Hindi dahil siya ay nananakot, kundi dahil siya ay tapat, tahimik, at maaasahan. Kapag siya ay nagsalita, pinipili niya ang tamang sandali. Kapag siya ay kumilos, walang pagmamadali, walang pagmamataas. Ang kanyang puso ay hindi hati, ang kanyang isip ay malinaw, at ang kanyang pananampalataya ay hindi natitinag. Maraming mata ang nakatingin sa kanya. May mga matang humahanga, may mga matang nagtataka, at may mga matang nagsisimulang mainggit. Ngunit si Daniel ay hindi lumilingon. Hindi niya hinabol ang papuri. Hindi niya hinangad ang kapangyarihan. Sapat na sa kanya ang maglingkod ng may katahimikan at katapatan. Sa bawat utos na kanyang tinutupad, ginagawa niya ito na parang naglilingkod sa Diyos, hindi lamang sa tao. Sa bawat problema, hindi siya nagagalit, hindi rin siya nagrereklamo. Humihinga siya ng malalim, nagdarasal sa kanyang puso, at nagpapatuloy. Dahil para kay Daniel, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng tinig, kundi sa tibay ng pananalig. At habang lumilipas ang mga araw, habang patuloy ang kanyang tahimik na pamumuhay, unti-unting nahahabi ang isang pagsubok na susukat hindi lamang sa kanyang tapang, kundi sa lalim ng kanyang tiwala sa Diyos at sa katahimikan ng kanyang buhay. Doon magsisimulang gumalaw ang kwentong hindi niya inaasahan. Sa loob ng palasyo, hindi lahat ng katahimikan ay payapa. May mga sandaling ang mga bulwagan ay tahimik, ngunit ang mga puso ay maingay. Habang si Daniel ay patuloy sa kanyang tapat na paglilingkod, may mga matang lihim na sumusunod sa kanyang mga kilos. Hindi upang matuto, kundi upang humanap ng pagkukulang. Sa bawat papuri na kanyang natatanggap, may kasabay na mga bulong, mahina, ngunit paulit-ulit. Bakit siya? Bakit siya ang pinagkakatiwalaan? Bakit tila laging tama ang kanyang ginagawa? Ang mga tanong ay nananatili sa hangin, at sa bawat araw na lumilipas, ang mga ito ay nagiging inggit. Hindi nila makita ang kanyang panalangin. Hindi rin nila marinig ang kanyang katahimikan. Ang nakikita lamang nila ay ang bunga ng kanyang katapatan. Sinubukan nilang hanapan siya ng mali sa kanyang gawain, sa kanyang mga salita, sa kanyang pakikitungo sa iba. Ngunit sa bawat paghahanap, wala silang matagpuan dahil ang buhay ni Daniel ay payak, malinis, at puno ng pananalig. Habang ang gabi ay dumarating, ang kanilang mga pag-uusap ay nagiging mas madalas sa mga sulok ng palasyo. Doon sila nagtitipon, nagbubulong, nagbabalak. Hindi sila sumigaw, hindi sila nagalit ng hayagan. Tahimik nilang binuo ang kanilang plano, gaya ng aninong dahan-dahang humahaba sa takip silim. Kung wala tayong makita sa kanyang gawain, bulong ng isa, hanapin natin sa kanyang pananampalataya. At sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagkatinginan.
Doon nila nakita ang landas, hindi sa liwanag, kundi sa panlilinlang. Habang si Daniel ay nananatiling tahimik, ang mga puso ng iba ay nagsisimulang magdilim. Isang umaga, may panukalang dinala sa hari. Hindi ito ipinahayag ng may sigaw, hindi rin may kasamang galit. Ito ay binalot ng magagandang salita at maingat na mga pangungusap. Lumapit sila sa hari. Nakangiti, mapagpakumbaba sa anyo. Ipinangako nila ang kaayusan, ang pagkakaisa, ang karangalan ng kaharian. Isang batas, sabi nila, na magpapakita ng paggalang sa hari. Sa loob ng 30 araw, wala raw dapat idalangin, maliban sa kanya. Tahimik na nakinig ang hari, pagod, at hindi niya nakita ang aninong nakapaloob sa batas. Isang lagda, isang sandali ng hindi pag